Aklat po ng Hebreo, chapter 6 po tayo. Okay. Hebreo chapter 6. Dito po tayo mag-nilay-nilay po ngayon ng mga salita po ng Diyos. Hebreo chapter 6 verse 10, no? Up to verse 12. Sige po, babasahin po ni Brother Louie yung verse 10 po. Verse 10. Ano po? Sapagkat ang Diyos ay pinagpili ng pagpapagal ng pag-ibig na inyong naipakita tungo sa kanyang pangalan, dahil kayo ay naglingkod sa mga santo at naglilingkod pa rin. Amen. Okay, dito muna tayo sa verse 10 po, no? At malinaw po dito ang sinabi po ng ating kapatid na Pablo sa mga taga-Hebreo, yung church po ng Hebreo, na kung saan po ay akala po kasi ng mga mananampalataya po ron during the time na ang kanilang paglilingkod sa Panginoon na para bagang baliwala, no, sa harapan po ng Diyos. Pero isang hamon, no, na sinabi po ni Pablo na ang paglilingkod pala sa Diyos ay hindi po yan nakakalimutan ng ating Panginoon. No, katulad din po sa ating paglilingkod na ito. Ang Diyos po natin paglilingkuran ay hindi po siyang Diyos na makalimutin. Tama? Hindi po sa Diyos na para bagang hindi niya alam yung mga bagay na yon, no? Katulad po ng tao. Hindi po siya katulad natin. Okay? At ang sabi po ni Pablo dito, sapagkat ang Diyos ay di matuwid, no? Upang limutin ang iyong gawa at pagpapagal ng pag-ibig na inyong ipinakita tungo sa kanyang pangalan. So, ang ating paglilingkod na ito, mga kapatid, kaya tayo naglilingkod dahil po sa pangalan ng ating Panginoon. Amen po? Hindi po dahil sa pangalan ng reliyon o sekta o grupo o anuman o sa pangalan ng namumuno o nangunguna. Ito pong ating ginagawa ay sa pangalan po ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang Diyos, hindi ho niya nakakalimutan, no? Hindi po siya di matuwid upang limutin, sabi ni Pablo, ang ating mga ginagawa at pagpapagal sa pangalan po ng ating Panginoon. Di ba ba? Kaya tayo ay tuloy-tuloy yung ating paglilingkod po sa Lord dapat. Amen po? At alam po natin na ang Diyos natin pong paglingkuran ay subok na ng Diyos para sa atin. Okay? Siya po ang Diyos na hindi ho nagpapabaya sa atin. Siya po ang Diyos na may-ari ng lahat ng mga bagay. Siya ang Diyos na nagbibigay po sa atin ng lakas, sigla sa atin pong paglilingkod na ito. Okay? Kasi tingnan niyo po, kung hindi po dahil sa Panginoon, maaari pong wala na po tayo sa paglilingkod. Amen po? Kasi siya pong nagbibigay sa atin ng lakas, sigla, no, sa atin pong buhay espiritual. Kaya ang sabi ho dito, tuloy ho natin sa binasa po ni Brother Louie, ay hindi lamang po yung di nalimutan ni Lord yung ating mga gawa at pagkapagal, kundi ang sabi pa po niya dito, na inyong naipakita tungo sa kanyang pangalan, dahil kayo ay naglilingkod sa mga santo at naglilingkod pa rin. Pag sabing mga santo, ibig sabihin mga born-again Christian. Mga born-again po, mga binago na po ng Diyos. Tayo po yun, no? Yung mga santo, mga saints na tinatawag. Okay? Mga na-born again, mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, mga lingkod po ng ating Panginoon. At alam po natin na nag-born again sa atin, hindi po yung written word, kundi ang living word. Yung kapangyarihan po ng Diyos, right? Yung tinatawag po na irresistible grace of God. Yun po yung nag-born again sa atin, no? Kaya, ang pag-born again sa atin ay gawa po yan ng kapangyarihan po ng ating Diyos. Hindi po yan sa pagdidikta ng tao. Hindi po yan sa kapasyahan ng tao, no? Kaya, di ba, maraming grupo na nagtuturo, kaya naman ako na born again dahil
nagpabautismo ako with action ng tao, no? Dahil nakinig ako ng salita ng Diyos, hindi ganon. Ang born again ay gawa po ng Espiritu ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, na tayo po ay kinilos ng Panginoon, binago niya, binigyan ng walang hanggang buhay, at ito po ngayon, naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo, at naglilingkod pa rin. Kasi ang tunay talaga na born again, naglilingkod yan tuloy-tuloy, no? Sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? Now, verse 11, babasahin po ni Nanay. Verse 11 po, Nanay, sa Hebrew chapter 6. At ninais namin na nagpapakita ang bawat isa sa inyo na gayon ding pagsisikap Mhm. ng Diyos na pagtiyapan ng pag-asa hanggang sa katapusan. Amen. No? Salamat po. Napakaganda po yung sinabi po ni Pablo, no? Nang sabi po ni Pablo, at ninanais namin, no? Hindi lamang gusto ni Pablo yon, namin, may mga kasama po siya, no? Na mga ngaral, na mga namumuno, naglilingkod sa Lord. At ninanais namin na magpakita ang bawat isa sa inyo ng gayon ding pagsisikap. Ano po yung pagsisikap na dapat ipakita ng mga santo o mga mananampalataya? Ito po yung paggawa at pagpapagal sa Lord. Okay? Katulad po sa ginagawa natin ngayon, di po ba paggawa po ito at pagpapagal natin sa ating Panginoon? Ito po yun. Ibig sabihin, ginagawa mo yung mga bagay na nais po ng ating Panginoon. Okay? So, ano pa sabi dito? Sabi pa po dito, at ninanais namin na magpakita ang bawat isa sa inyo ng gayon ding pagsisikap. Kaya ang pagsisikap talaga mahalaga yan sa atin pong paglilingkod sa Lord, no? Na kahit man minsan, katulad nito, oras na ito, oras di peligro, di ba? Masarap magtulog, di ba? Masarap mag-unat-unat dahil napakainit. Pero, wala po yan. Kailangan natin gawin ang gawain po ng Panginoon. Parte po yan ng ating pagsisikap po sa Lord. Amen po? Kaya ano pa pong sabi dito? Sa lubos na katiyakan ng pag-asa hanggang sa katapusan. Kapatid, ang pagsisikap pala paglilingkod sa Lord, hindi po hanggang bukas lang. Hindi pala hanggang isang taon lang. Hindi pala hanggang ilang taon lang, kundi hanggang sa katapusan ng buhay natin dito sa lupa. Hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi ko dito, malinaw po na bawat isa sa inyo ng gayon ding pagsisikap sa lubos na katiyakan ng pag-asa hanggang sa katapusan. Tingnan niyo po, no? Alam po natin na ang pag-asa natin ay ang ating Diyos. Kaya ang pagdating ng Panginoon, okay, hindi natin alam, maring bukas, maring mamaya, di ba? Maring sunod na araw, si Lord lang po nakakaalam doon. Ito po yun, sinasabi ni Lord, na magsikap tayo na kung saan ay pinapakita natin sa Lord yung lubos na katiyakan ng ating pag-asa sa ating Panginoon. Tandaan po natin, sa Lord po ay punong-puno ng pag-asa. Amen po? Sa Lord po ay punong-puno ng pag-asa. At ang paglilingkod sa Diyos, wala pong talo. Tama po? Mag-invest man tayo, okay, ng buhay natin sa Lord, walang talo sa Lord. Kasi alam po natin na subok na natin ng Diyos. Alam po natin ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig po. Diyos ng awat habag. Alam po natin ang Diyos na ito nating paglingkuran ay pinaka makapangyarihan po sa lahat. Kaya, yung word na tinatawag na diligence, no, or pagsisikap, mahalaga sa buhay ng bawat mananampalataya. Okay? Kasi pagka hindi tayo nagsisikap na gumawa sa gawain po ng Diyos, may tendency po na tayo ay mawala sa paglilingkod po sa Lord, di po ba? Napakahirap nang mawala tayo sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? Bakit? Kasi ang sabi po dito, basahin po natin, aklat po ng 1 Peter, okay?
Sorry po, 2 Peter chapter 1, verse 10 po, no? Basahin po natin ang sabi po dito ni Pedro. Okay? 1 Peter chapter 1, verse 10. 2 Peter po, chapter 1, verse 10. Ano po ang sabi dito? Pakibasa, Sister Agnes. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure, for if you do these things, you shall never fall. Amen, no? Tagalugin po natin. Kaya bagkos, mga kapatid. Okay? So, tanda natin, naka-address po sa mga kapatid. Ibigay ang pagsisikap. Ano ibigay natin? Ang ating pagsisikap upang gawing tiyak ang inyong pagkatawag at pagkahirang. Di po ba? Ang bunga pala ng ating pagkatawag at pagkahirang ng Diyos sa atin, ito pala yun yung pagsisikap natin sa gawain po ng ating Panginoon. Amen po? Yan pala ang palatandaan. No? Yan pala ang bunga, yung prueba. Ano pa pong sabi dito? Sapagkat kung gagawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo kailanman babagsak. Tingnan niyo po, kung gagawin pala natin ang ating pagsisikap sa Lord, sigurado po yan, hindi tayo babagsak sa ating paglilingkod. Amen? Hindi tayo mawala sa ating paglilingkod, hindi tayo manghihina sa ating paglilingkod, hindi tayo magiging tinatawag na mainit, maligamgam, malamig sa paglilingkod. Sapagkat malinaw po na ang bunga ng ating pagsisikap, ito pala yung ating tinatawag po na kahit kailanman, sabi po ni Pedro, ay hindi tayo babagsak o mawala sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Saan tayo magsikap? Sa gawain po ng Diyos. Amen po? Saan pa? Sa pananalangin, magsikap po tayo, no? Sa pagbabasa ng salita po ng Diyos, magsikap tayo, no? Magkaroon tayo ng devotion, magsikap tayo sa mga gawain ng Panginoon, no? Dapat po magsikap tayo sapagkat yun po ang ating tinatawag po na panangga, no? Sa atin bilang isang Kristiyano para hindi po tayo malaglag o mahulog, okay, o babagsak, no, sa paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos na buhay. So, diligence, no, pagsisikap mahalaga sa buhay po natin. Okay? Kaya kahit ano man yan ang sitwasyon ng buhay po natin, okay, dapat bigyan talaga natin ng oras at panahon ang atin pong ginagawa para kay Lord. Kasi tanda po yan ng ating pagsisikap sa ating Panginoon. Okay? So ano pa po? Balik po tayo dito sa Hebrew chapter 6, no? Verse 12. Anong sabi ho dito? Okay, basahin po natin. Babasahin po ni Sister Rose ang verse 12 ng Hebrew chapter 6. Sister Rose, okay lang po ba? Okay, sige po. Sige, Sister. Verse 12 po ng Hebrew chapter 6. Sige lang po, inanapan ni Sister. Hintayin lang po natin. Verse 10. Verse 12 po. Opo. Hebrew chapter 6, verse 12. Mm-hmm. Upang kayo ay hindi maging mga tamad, Mm-hmm. hindi mga tagasunod sa kanila, sa pamamagitan ng Pananampalataya. Opo. at katagaan, ay minamana ng mga pangako. Amen. No? Salamat po. Napakaganda ng sinasabi po ni Pablo sa mga kapatiran doon po sa lugar ng Hebreo. Sa church po ng Hebreo. No? Kasi nakita niya na yung mga kapatiran doon ay walang pagsisikap, no, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya isang hamon din po ito sa buhay po natin
na dapat po natin din salaminin o dapat po tayo ay ma-encourage. Sinasabi po ni Pedro, nang sabi po niya sa verse 12, upang kayo ay hindi maging mga tamad. Diba? Saan po tayo hindi maging tamad? Sinabi ni Pedro, hindi sila dapat maging tamad sa gawain ng Diyos. Amen? Hindi dapat sila maging tamad sa pagsisikap tungkol sa gawain po ng ating Panginoon. Okay? Yun pong ibig sabihin ni Pablo, no? Ni Pedro. Nang sabi dito, upang kayo ay hindi maging mga tamad, kundi mga tagasunod sa kanila. Sino ang dapat natin sundin? Sa kanila na nasa pamamagitan ng pananampalataya at katyagaan ay minamana ang mga pangako. So, ibig sabihin po, malinaw po na dapat nating sundin yung mga anak po ng Diyos na mga mananampalataya na may katyagaan. Siyempre, may katyagaan saan? Sa paglilingkod, tama? May katyagaan sa pananampalataya. At tiyak po yun. Anong kasunod? Minamana ang mga pangako. So marami po yung pangako ang Diyos sa atin. Amen po? Paano tayo magmana kung di tayo magsusumikap sa mga sinasabi po ng ating Panginoon? Tandaan po natin ang paglilingkod po sa Lord, hindi po isang ganun lang. No? Hindi po isang ganun lang. Ay, malago ka na. Tama? Okay? Hindi po. Meron po process lahat ang atin pong paglilingkod sa Lord. Kaya, binigay ng termino po ni Pablo at saka ni Pedro, yung pagsisikap. No? Mahalaga po kasi na dapat po tayo magsikap sa atin pong paglilingkod. At ayaw po ng Diyos, higit sa lahat, na tayo po ay maging mga tamad. No? Masakit po, pero masarap. No? Masarap sapagkat tayo po ay tinuturuan po ni Lord. Tama? Okay? Masarap po pakinggan. Masarap na tayo po yung ma-rebuke. Okay? Kahit ako, gustong-gusto ko to yung mga talatang ito. Di ba? Kasi, natuturuan tayo ni Lord eh. No? Pinapalalahanan tayo niya na hindi tayo maging tamad sa pagsisikap, sa paggawa, sa gawain po ng ating Panginoon. Ano po ba ang mga responsibilidad natin sa Diyos? Lahat tayo mayroong responsibilidad, hindi lamang ang pastor. Tama ba? Lahat tayo ng mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, ay may mga responsibilidad sa ating Panginoon. Okay. Unahin natin si Nanay Luz. Nanay Luz, ano po ba ang nalalaman mo yung ating responsibilidad sa Lord? Pagsama sa mga buluhaton, sa mga gawain ng ating Panginoon. Tama po yun. No? Pagsama, pag-fellowship. Tama po? Kasi malaking bagay ang fellowship katulad nito dahil dito po tayo pinapalakas ni Lord. Kahit nga ako, gusto ko mag-fellowship sa bawat kapatiran at sa mga pastor din. Siyempre, para lumakas yung sumigla yung aking buhay espiritual. Di po ba? Napakasarap po ng ganon. Okay? So, ano pa po ang responsibility natin sa Lord? Si Brother Louie naman. Pagganap, paggawa. No? With action yun. Pag sabi na pagganap, pagka nasa higaan ka lang lagi, hindi pagganap yun. Okay? Kailangan with action, may gawa yun. Yung pagganap, tama, sabi ni Brother Louie, isa po yun sa ating responsibilidad sa ating Panginoon. Akala natin wala tayong responsibilidad. Lahat tayo ng anak ng Diyos, meron pong responsibilidad. Tama po? Maging man sa tahanan ng mga anak, merong responsibilidad. Okay? So, pangatlo, ano po ba ang mga responsibilidad pa natin, Sister Agnes? Matakot sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Okay? Tama po, kasi hindi ka susunod kag wala kang takot sa Lord. Di ba ba? Mahalaga yung takot, and then, sundin mo si Lord. At tingnan nyo po, yung mga tao walang takot sa Diyos, hindi naman sumusunod eh. Tama po?
Kaya una talaga, mahalaga yung matakot ang tao sa Diyos. Okay? And then, ang bunga nun ng kanyang pagkatakot ay ang pagsunod sa ating Panginoon. Next, si Sister Rose naman, ano po yung ating responsibilidad sa Lord? Pagkaalam mo, Sister. Ano po, yung pagising ng umaga sa linggo at mag-church. Mag-church, pagganap, no? Paggawa, pagsunod. No? Mga responsibilidad po natin yan sa Lord, mga kapatid. Hindi po yan responsibilidad lang ng pastor. Ang pastor nagpapaalala yan para ganapin ng isang kapatid ang pagdalo sa gawain ng Diyos, pagbabasa, pananalangin, paggawa, pagsunod. No? Yun po yung responsibilidad ng pastor. Pero yung pastor, mas maraming responsibilidad. Di ba? Kung totoo sila, pastor, gusto ko na lang magsasambalan, maglingkod, uupo lang makinig Di ba? Ano po ang responsibilidad ng pastor? Hindi lamang po yun, nagpapakain ng tupa ng Diyos, tama? Okay? Siyempre, ang pinapakain mo, pinag-aaralan mo. Di po ba? So, lahat ng marami kang oras dyan na igugugol sa pag-aaral at pananalangin at pagbabasa ng mga salita po ng Diyos. Okay? Kasi, pakakainin mo ang tupa ng Panginoon. Naghahanap ka ng ipapakain. Tama? Okay? Kaya, mahalaga yung pag-aaral. Hindi po biro yung responsibilidad ng isang pastor. Pero, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang aking pong naramdaman bilang pastor, kahit po mahirap, alam niyo po ba, nagagalak ako, natutuwa ako sa aking gampanin sa ating Panginoon. Bakit? Ano ang dahilan? Kasi yung ganong klaseng attitude na kanyang puso ay natutuwa, nagagalak, para siyang hindi napapagod dahil nga po kasi tunay na tinawag ng ating Panginoon. Kasi kung hindi ka tunay na tinawag ng Diyos, susurrender ka na. Ayaw mo nang magpakahirap pa dyan, di ba? Okay? So, malinaw po, no? Na gusto ko lamang pong ipabatid po sa bawat isa sa atin na dapat sundin yung tinatawag na pananampalataya na may katyagaan, no? Sino pong dapat natin sundin? Siyempre, yung kapwa mananampalataya. Okay? Kasi, katulad na ng pastor, siyempre, yun ang nagbabantay ng kaluluwa ng mga tupa. Kaya ang sabi ni Lord, dapat sundin natin ang kanilang pananampalataya. Basahin po natin, Hebreo chapter 13, no? Okay? Hebreo po, may binanggit po dito yung ating kapatid na Pablo sa Hebreo chapter 13. Okay? Verse 7. Babasahin po ni Brother Luis sa Tagalog. Opo. Okay, ano daw sundin? Sundin ang kanilang pananampalataya. Sino po yon ang tinutukoy ng ating Panginoon o ng ating kapatid na Pablo? Yung pananampalataya ng namumuno sa inyo, sabi po dito. No? Kaya alalahanin daw natin sila na may pamumuno sa inyo na naisalita sa inyo ang salita ng Diyos. Ibig sabihin yung nagtuturo, mga ngaral. Tama? Sundin ang kanilang pananampalataya. Isalang-alang ang katapusan ng kanilang pamumuhay. Di ba? Kaya sa isang pastor, sa isang lingkod ng Diyos, sa isang namumuno, natutuwa yung pastor kapag nakita niya ang tupa lumalago. Tupa ng Panginoon. Amen po? Kita niya na nagbabasa, na nananalangin, dumadalo sa gawa ng Diyos. Alam niyo po ba ang damdamin isang pastor? Basta nandiyan ka lang sa gawain ni Lord, masaya ng pastor. Masaya na po yan. Okay? Wala na ibang hahanapin. Masaya na po yung pastor. Diba? Kaya,
Sabi po dito ni Lord, isa lang alang ang katapusan ng kanilang pamumuhay. Okay? Kasi siyempre, ang pastor, may katapusan din po yan. Diba? Kaya hindi naman porki pastor ay hindi na yan mawala sa mundo. Lahat tayo nawala sa mundo. At ang gusto lamang ni Lord, isa lang alang ang katapusan ng kanilang pamumuhay. Ibig sabihin, hanggat nandito pa sa lupa, sundin natin ang kanilang pananampalataya sa Lord. Okay? So, malinaw po yun. Kaya, ano pa pong sabi dito, mga minamahal? Sa verse 12. Okay? Sabi po dito, upang kayo ay hindi maging mga tamad, kundi mga tagasunod sa kanila na sa pamamagitan ng pananampalataya, sa mga namumuno, sa mga nangangaral. At katyagaan ay minamana ang pangako. So, nandun na naman yung katyagaan. No? Pagsisikap, katyagaan, napakahalaga po yun, mga kapatid, sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon. Panghuli po na talata na atin pong pagnilay-nilayan po ngayon, sa aklat po ng 1 Corinthians, chapter 15, verse 58. Okay? Anong sabi ni Pablo dito? 1 Corinthians, chapter 15, verse 58. Okay, babasahin po ni Nanay. Maganda kasi meron tayong interaction, mga kapatid, no? Para matuto tayo sa mga salita po ng Diyos. Sa makatuwid, iniibig mo po ng kapatid. Mhm. Kayo ay magpapatatan. Opo. Hindi Mhm. hinag na malaking sumasagalang sa gawa ng Panginoon. Mhm. Yamang inyong nalalaman na ang inyong pagpapagal ay walang katuturan. Amen. Napakaganda, no? Pagkatapos na pinangaral po ni Pablo yung ating final phase of salvation o glorification, okay, ay kanya din itinuro sa atin yung practical, no, na pamumuhay po natin dito sa lupa. Nasabi po ni Pablo, sa makatuwid iniibig kong mga kapatid, naka-address na naman sa mga kapatid. Di ba? Okay? Kayo ay magpakatatag. Okay? Apo, sige po. Magpakatatag, no? Yun pong number 1, dapat pala ang mga kapatid, mga mananampalataya ay magpakatatag, no? Sa anumang hamon ng buhay, dapat magpakatatag po tayo. Tama ba? Ano man ang nangyayari sa buhay natin, magpakatatag tayo, sabi po ng ating Panginoon sa magitan ni Pablo. Pangalawa, di natitinag. No? Pag sabing di natitinag, ibig sabihin po, hindi siya makilos sa isang bagay na kanyang nararanasan sa paglilingkod po sa Lord. Ano man yan ang kalagayan, ang buhay natin, nararanasan natin, dapat di tayo natitinag sa atin pong paglilingkod sa Lord. Amen po? Dapat di natitinag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Okay? Ano man yan nangyari sa kaguluhan sa mundo, huwag hayaan natin sila basta tayo ay sa Lord tayo. Amen po? Hayaan natin sila. Huwag tayong matinag. Huwag tayong matakot. No? Lord, baka ang aming bahay madapuan ng missile sa mga giyera sa iba't ibang bansa. So, huwag tayong matakot kasi mga bagay na yan, nakasulat na po yan. Talagang nangyayari po yan. Diba? Kaya kung ikaw ay nagbabasa, kaya kung ikaw ay nag-aaral, kung ikaw ay dumadalo lagi sa gawa ng Diyos, alam mo po yan. Ang mga bagay niya na darating po talaga, kaya hindi na bago sa atin po yan. Okay? Ang importante, panghawakan natin yung sinasabi ni Lord. Anong sabi ni Lord? John chapter 14 verse 1. Let not your heart be troubled. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Sabi ni Lord, believe in me and believe also in God. Manampalataya lang po tayo sa Lord eh. Yan ang dapat nating gawin. Kaya huwag tayong dapat magulumihanan. Okay?
So, mahalaga yun mga kapatid. Alam natin ang salita ng Diyos. Alam natin yung kanyang pangako. No? Sa buhay po natin. Okay? Kaya sabi ni Lord dito, di natitinag. Manapay, anong dapat nating gawin? Palaging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Dapat ang gawain ng Diyos yung ating laging maging masagana tayo. Pag sabing maging masagana sa gawain ng Diyos, ano ibig sabihin? Lagi mong ginagawa. Lagi mong sinusunod yung mga nais po ng ating Panginoon. Okay? So mahalaga po yon. Ano pa pong sabi dito? Hindi lamang po na sumasagana sa gawa ng Panginoon. Di ba may kanta ito? Sa Tagalog, di ba? Okay? Magpakatatag, huwag matitinag. Di ba? Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. May kanta po yan. Wala po. Ayan, makantayin natin yan. Okay? So, napakaganda. Kaya tayo, yung tatlong ito, kailangan natin magpakatatag, huwag matinag, at laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Pagka ginawa natin tatlong ito, kapatid, ito po ang naging resulta. Basahin po natin. Sabi dito, sa makatuwid, inibig kong mga kapatid, kayo ay magpakatatag, di natitinag, na palaging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang inyong nalalaman ng inyong pagpapagal ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. Yung ginagawa natin ito, kapatid, meron po yan kabuluhan sa Diyos. Amen? Nakikita yan ni Lord ang ginagawa natin. Di ba? Si Lord po hindi bulag para hindi tingnan yung ating ginagawa. Kaya ang sabi po ng ating kapatid na Pablo, hindi walang kabuluhan sa Panginoon ang ating mga ginagawa sa Kanya. Okay? Dapat paniwalaan po natin yan. Sa puso natin, sa isip natin, sa buong pagkatao natin, kapatid, alam ng Diyos ang lahat. Nakikita niya ang lahat. At, higit sa lahat, hindi walang kabuluhan ang ating ginagawa sa ating Panginoon. Ito po ay napakalaking kabuluhan sa harapan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Maaaring sa ibang tao, walang kabuluhan ginagawa natin, pero in the sight of God, sa mata ng Diyos, sa harap ng Panginoon, ang ginagawa natin, napakalaking kabuluhan sa Kanya. Kaya po, mga minamahal, tuloy-tuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Lord. Huwag tayong maging matatag po tayo, huwag tayong matinag, at lagi po tayo dapat sumasagana sa gawain po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Purihin po, Panginoon, nawa sasagana tayo lagi sa gawain po ng Diyos. Okay?